Ayan, so welcome back dito po sa Day and Riga YouTube channel. At balik po tayo no sa usapang, yun talaga no. Balik po tayo sa usapang politika. Ayan. Politika po tayo ang ating pag-uusapan ngayon at mainit-init na ang ating Tatay Diggs, ano po, o ang ating dating Presidente Duterte ang nangunguna diyan po sa senatorial race. Ayan, ito pong paparating na 2025 election. Ayan. At of course, di naman po nakakapagtaka yan, no? Last month or last year, nangunguna po ang Tatay Diggs at lalo naman po siyang nanguna ngayon, no? Tumaas, no? Ng ilang porsyento ang kanyang lamang, no? Dahil ang pumapangalawa sa kanya ay si Erwin Tulfo, ayan. Pero bumaba siya, no? This month's rating. Siguro may epekto yun sa ano niya, pagtatanggol niya kay speaker. Ano? Anyways, so yun nga po, number one si Tatay Diggs. Bakit po? No? Bakit? Well, kitang-kita po, no? Nararamdaman na gustong-gusto ng tao pa rin ang Duterte, no? Ang serbisyong Duterte, lalo na of course of Tatay Diggs. Kasi nga, yun po ang namimiss nating lahat, no, sa kasalukuyang administrasyon, no. Namimiss po namin ang dating administrasyon dahil feel na feel po namin yun eh. Alam niyo yun. Ako bilang OFW, ano po, yung pumutok yung usapang magtataas, no, sa PhilHealth. 'Di ba? Pinasuspend kagad ng pangulo 'yon. Kasi nga nakikinig sila. Nakikinig sila at talagang nararamdaman namin na sincero talaga sila. Kaya ayun, hindi lang po 'yun, maraming bagay, no. Pinaliwanag ko na po sa nakaraang vlog na talagang ang Tatay Diggs talagang nararamdaman namin ang kanyang sinserong pagtugon, ayan, or serbisyo. Kaya kitang-kita naman na siya ay nangunguna. Ang tanong, siya po ba ay tatakbo? Well, spekulasyon ko lang. Mukhang hindi na po tatakbo ang Tatay Diggs. Ano po, bagamat malakas ang panawagan, no, ng tao. Ito talagang tinatawag na People's Initiative, no. Na talagang kahit walang People's Initiative na talagang di umano, yung mga nakikita po na nire-report ng media, ha, di po sa akin galing, mismo sa media na po ang nagre-report na meron daw di umanong mga bayaran, ayan, binabayaran or nililin lang yung mga pumipirma na sinasabi meron daw silang ayuda, kaya yung pobre pipirma na lang. So yun po, no, ako di ko nga alam na may initiative eh. Kundi lang naibalita ng mga media, di ko po alam na may initiative. Eto, kahit ako tanungin, talagang gusto ko pa rin tumakbo ang Tatay Diggs, pero sa aking pananaw, hindi na po, no. Hindi na po. Kasi nga, unang-una, kung mapapansin nyo, noon pa po, no, nung mayor pa siya ng Davao, may mga offers na pong ganyan, may offers na pong cabinet position, pero hindi po yan talaga ang ng Pangulong Duterte. Ang kanya talaga is yung leadership, no. Kaya nga nung presidente, talagang tinakbuhan niya. I mean, tumakbo talaga siya as president kasi nga siya ang magmamanage, siya ang magiging arkitekto, no, ng struktura ng gobyerno, kung paano ang magiging sistema, ganyan. So, kung senador, ano naman ang gagawin niya as a senator? Bagamat dati siyang congressman, pero I don't think po, no, na magse-senator siya. Tapos ganun din, no, yung sinasabi nila na posible na tumakbo ng kongresista para i-challenge si Speaker Martin Romualdez, ganyan. Pero tingin ko malabo pa rin po 'yun. No, kasi tapos na po ang pangulo na po ang pinakahuling karera dapat ng isang politiko, po. Maliban na kung talagang tinatawag po talaga siya ng tao, no, yung totoo, no, na inisyatibo ng tao na patakbuhin. Kasi ganun po na nasaksihan ko noon na kahit tumatanggi ang Pangulong Duterte, no, Mayor Duterte, talaga pong may mga grupo na nag-push ng kanyang pagtakbo at kami nga mga OFW, no, nalaman namin yan, pati mga ordinaryong Pilipino, talaga nakiisa, nakita nyo naman sa mga, sa mga tawag dito,
tawag dito, yung parade, 'di ba? Kung ganong tao, wave ng tao ang sumasalubong sa kanya. Yun talaga ang People's Initiative. Dun po talaga yun. At ganoon din ang nangyari sa anak niya, no? Na hinikayat din na tumakbo, 'di ba? Kaya tignan niyo naman, mas malaki pa po ang kanyang lamang o ang kanyang boto dito po kay President Ferdinand Marcos, no? Kaya yun po ang istorya ngayon, no? Ang issue ngayon, no? Ang ating palagay, komentaryo at reaction. Ayan. Usaping PI naman po, sinasabi nga po na may pag-uusap na, naiulat na nag-usap na po ang Senate President na si Juan Miguel Zubiri, ano po, at si Speaker Romualdez at ang Pangulo, si Bongbong Marcos, ano po. Napag-usapan na doon na ganito, ganyan. So parang dapat shutdown na rin dapat yung PI, ano po, kaso may mga nauulat pa rin po na tuloy-tuloy. Baka po tila pinahinga lang pero bandang huli ito na yung perma at validated na. Let's go. Mahirap po kasi talaga yan, no? Maganda po yung kaya nga po nanalo si Senator Robin at ang dating Pangulong Duterte na pinupush talaga ang amyendahan ng saligan batas, pero now is not the time, especially questionable po ang ilan sa mga nagaganap sa Congress, po, kaya parang hindi pa po sa ngayon ng panahon. Siguro kung economic provisions maganda po yan, po, pero yung duda na po ako dyan mukhang eto sa palagay ko lang parang automatic ticket ito ng speaker to be prime minister pero yan speculation ko lang naman po at hindi lang po ako marami po nag-i-speculate ng ganyan, kaya ayun, bantayan po natin itong PI na ito at sa mga tao po ito na po ang pagkakataon na buksan nyo yung isip Huwag tayong pirma ng pirma, huwag nating ibenta ang ating dignidad po, ang ating pagkatao. Dahil diyan po nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin sa pagpapalit ng ating konstitusyon. So yun lamang po ang ating ating content ngayon at comment nyo po kung ano pong masasabi nyo. At maraming salamat po at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na content kagaya nito. Dito lamang po sa Day Enrica YouTube channel.